Hi guys, it's me again, Shine. So for today's video, sasabihin ko kung bakit importante talaga sa yung pagpili nyo or ng magiging amo nyo o yung pupuntahan nyo dito sa Hong Kong as a domestic help. Kasi baka sa huli magsisi kayo. Although mabait naman yung amo ko, sobrang hirap pala talaga. Dalawang bata, yung kapantayan nyo. Lalo na wala pa akong karanasan. Like, single pa ako. Although may karanasan naman ako sa bata kasi marami akong mga pamangkin and then kapatid. So, iba talaga pala mga bata dito kasi kailangan mo talaga mabaho ng mahabang pasensya. At hindi basta-basta yung mga bata dito, guys. Kasi lahat ng nangyayari sa kanila sinusunod sa parents na parang ko lang. Tapos yung iba ang marunong pagkukuha ng kwento. Buti na lang itong mga alaga ko medyo mabait at kahit pa paano na napapanapit na rin sila sa akin. Tsaka mabait din yung mga amo ko. Yung nga lang, diba, nasanay tayo sa Pilipinas na pag kumakain tayo may agahan, tapos may snap, tapos tanghalian may snack naman, hapunan may midnight snack. So ilan na yun, bali 6. Ay naku, dito kasi guys dapat meron talaga kayong baon na biskwit kasi nabili ko lang is kape. So wala akong biskwit. Although binila naman ako ng amo ko, nahihiya naman ako kasi nandito nga sa bahay araw-araw si Popo. Siya yung tumutulong sa akin mag-alaga sa bunso. Lalo nung bago pa lang ako dito, 3 days pa lang ako dito. And kanina tinanong na ako, sabi, meron ka bang anak? Sabi ko wala. Sabi niya, bakit? Sabi niya, may asawa ka na? Sa Cantonese yun guys. Sabi ko wala rin. Sabi pero nag-aalaga ka ng bata. Sabi niya ganun. Pati siya nagulat. Tapos di ko kasi walang sinungaling guys, kaya di ko nakakaya magsinungaling. Kaya nga pati yung agency ko nagsasabi, bakit mo kinuha yung dalawa talaga na wala ka pang asawa or wala ka pang anak. Ay naku, mahirap siya, pero pag-iisip ko kasi yung gastos ko pagpunta dito, and then yung lahat ng sakripisyo ng ng bidas, biyahe, gastos, lahat na. At kanina parang nakaka-feel na ako ng homesick. Kanina ko na siya na-feel. Tsaka very deep kasi paningin nila sa iyo dito sa Maryland. Kahit graduate ka dyan sa Pinas, pagdating dito magiging ganun ka talaga. So wala dito yung graduate kahit hindi siya nagkano siya. Pagdating dito prepare ka yung mga kanya o mga katulong. So isa lang sa gustuhan ko dito sa amin, mas mabait sila. Kanina tinanong ko siya, sabi ko kailan ako pwedeng maglaba, pwede ba akong gumamit ng automatic na yung ginagamit nila panlaba, washing machine. So sabi ng babae, sabi kung mapuno, kasi meron ako lalagyan sa CR, nilalagyan ako ng damit na marami. Sabi niya, pwede ka maglaba pag puno na yung laundry mo. Sabi niya gano'n. Which is, isip ko naman, sabi ko, ba ito pala ito? Ito yung medyo nasabayan mo ng trip nila. Yung way na gusto nila. Pag-inis mo bahay. Ganun. Konting adjustment. Ganun. Tapos, nasa-challenge nga siya sa akin kasi ako
mismo nasabi sa kanya, sabi ko, pinili ko akong gawan na gagawin ko araw-araw. Hindi ko alam kung nasabi ko na to sa last vlog ko. And kanina, tuwa yung lola kasi yung buhok ng naso. Ito kailangan ko na. Yun ang gusto nila yung nakikita nilang close ka sa bata. Lalo na yung mga kapatid. Magiging people pleaser ka talaga sa akin. Pero kanina natuwa ako kasi binigyan niya ako ng parang biscuit na chocolate kasi alam niya na natatatrabaho ako. Tapos binigyan niya rin ako ng hindi ko alam kung saan ko malagay. Binigyan ako ni Lola kanina yung plum. Para siyang duhan. Hindi ko na alam kung ano yun kasi na-research ko talaga kanina. Tapos sa mga pupunta dito, madala kayo ng hand cream kasi hindi ko alam hindi ba ang balat ko. Kasi sa sobrang dami siguro ng mga detergent, cleaning bleach nila or mga cleaning liquids na ginagamit dito na iba-iba. Tapos dala rin kayo ng tumbler nyo. Naghihirap dito sa akin sa lahat ng nakalimutan yung tumbler ba talaga. Wala akong dalang tumbler dito sa kaya minsan lumalabas ako tapos kumukuha ako yung baso ko na binigay din sa akin. Nilalagay ko ng tubig. Tapos yung umiinom ako. Then hindi ako masyadong nakikiusap dun sa amo ko lalaki kasi ayaw ko na masilusunan. Pero kanina pala guys, sabi ng babae, bakit dito ako nasushort kasi nakikita niya na pinagpapawisan ako dito sa loob ng bahay. Pwede daw ako mag-short dito sa bahay lang. Tapos depende kasi siguro yun sa pag sa labas, lalabas ako na ba makukuha din ko